Kamusta Cancerians? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang tema ng reading natin ngayon. At saka, hahayaan ko lang yung mga cards kung anong energy ang makukuha natin. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw nang bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Itong King of Cups ang nagsasabi na magtiwala ka sa kutob mo. At saka, hindi lahat ng nalalaman mo o kaya nararamdaman ay kailangan mong sabihin. Ano man yung challenges na kinakarap mo sa buhay ay sikapin na maging kalma. At saka, importante yung pakikinig sa kung ano yung sitwasyon ng kapwa. At saka, pinapakita rin sa card na gusto mong ipakita yung totoong emosyon mo pero napipigilan ka or pinipili mong hindi na lang ipakita. Kasi may ibang person na ikaw yung inaasahan kasi napaka-kalma mo. Kaya malawak ang pangunawa mo at saka naiintindihan mo rin kung ano yung pinanggagalingan ng emosyon ng person na nakakausap or nakakasalamuha. Yung totoo mong emosyon, ipinapakita mo lang sa kung kanino ka komportable. Loyal ka at faithful sa family, sa kaibigan, at karelasyon. Ito naman yung angel number mo. Affirm, never stop believing in hope because miracles happen every day. May sarili ka ring kalungkutan pero ikaw yung nilalapitan ng ibang tao dahil tiwala sa iyo. 9. You are ready to let go of things that no longer serve you. Embrace the future. Yan yung unti-unti mong gagawin kasi yung pagiging kalma mo at saka pagtulong sa kapwa mo ang ibabalik ng universe sa iyo. Dahil sa ikaw yung nagiging sandigan ng kapwa mo, ibibigay naman ng universe yung mga pangangailangan mo. Alamin naman natin kung ano yung advice ng mystical cards or oracle cards sa iyo. Itong harvest ang nagpapaalala sa iyo na gawin mo yung best mo sa mga sitwasyon na kinakaharap. Kasi kung ano yung tinanim mo, siya yung magiging magandang bunga. Importante kasi yung kung ano yung itinanim mo or kung ano yung mga nagawa mo para makamit unti-unti yung goal mo sa buhay. Itong live out loud ay gamitin mo yung potensyal na meron ka. Or tuklasin kung ano pa yung mga bagay na kaya mong magawa para sa sarili. Mabuhay ng maging malaya at saka masaya. Na kasama yung mga taong gusto mo. Gamit naman ng tarot cards, alamin pa natin yung ibang detalye. The Hanged Woman,
Nine of Wands at Knight of Pentacles. Mula sa King of Cups hanggang dito sa mga cards mo na ito, ipinapakita na maingat ka at saka seryoso ka na tao. Committed ka sa mga bagay na nasimulan mo or bagay na gusto. Kaya ka ganito kaingat. Kasi merong nangyari sa nakaraan na nadala ka. Kumbaga marami kang natutunan. At saka kapag nagkakaroon ka ng failure or kalungkutan sa buhay, hindi ka nagpapaka-bitter. At saka yung mga pinaplano mo, ito na yung panahon na bibigyan mo na ng aksyon lalo na sa mga plano mo sa career o kaya sa negosyo. At saka ang ilan sa inyo sa career, hindi mo nakikitaan ng matatag na pundasyon ang trabaho mo kasi ang daming cut. Kumaga, yung sweldo mo kumukonte. Yun bang hindi natutumbasan yung kasipagan mo at pagiging loyal? Ang ilan naman sa negosyo, medyo mabagal yung progress. Pinapakiramdaman mo muna kung magiging maunlad ba ito? At kung naghahanap ka man ng trabaho, makikita mo na ito soon. Medyo malayo sa kung saan ka nakatira. Ang ilang single, yung potential person na nagugustuhan mo, kakaiba sa mga ibang nagustuhan mo. Kaya lang, marami kang karibal sa person na ito kasi napaka-charming niya. Pero magiging close din kayo. Pero hindi lovers kundi friends. Sa mga nasa relationship naman, hindi nyo alam ng person mo kung ano talaga yung estado ng relasyon nyo kasi isa sa inyo yung maraming responsibilidad. At ito yung panahon ng ilan sa inyo na dumadaan sa pagsubok yung relasyon nyo. At napaka-importante ng balanse sa anumang sitwasyon o relasyon. Eight of Swords, Ten of Swords, at Three of Cups. Yung King of Cups, sinisikap mo maging balanse yung relationship nyo pero hindi ito nakakatulong. Kailangan mong sabihin kung ano yung totoong nararamdaman mo at napapansin sa sitwasyon. Nakadalawang cards ka na hindi mo dapat kinikimkim kung ano man yung sama ng loob mo o kaya yung nasa isip mo. Kasi sa huli, may intindihan ka rin ng person mo, ng family or friends sa kung ano yung opinion mo or gusto. Sa financial, kung ano man yung problema mo sa career, sa negosyo, or sa money, resolbahan mo to ng paunti-unti. At kung meron man person na manghihiram sa'yo ng financial, bigyan mo siya pero hindi yung halaga na kung ano yung kailangan niya. Kasi kung kaibigan mo siya, masisira yung friendship nyo kasi hindi niya agad maibabalik. At saka mag-ingat din sa sobrang paggastos. Pero sa panahon lang na ito na medyo mahirap yung dating ng financial sa iyo. Ang ilan sa inyo sa relasyon, nakadalawang cards ka na nagkaroon ng betrayal ang relasyon. Pwedeng naglihim siya sa'yo sa kita, sa oras, o kaya merong third person na involved. Kilala mo rin kung sino yung third person. At saka, kahit na ganito yung nangyayari sa relasyon nyo, ikaw pa rin yung babalikan niya. At isa pa rin ito sa magpapasakit sa damdamin mo. Yung bang mahihirapan ka na tanggapin kung ano yung nangyari sa relasyon nyo. Kahit na ikaw na yung pinili niya.
Para naman sa ilang single, magbabalik yung past person mo pero makukutuban mo na to na hindi naman siya totoo sa iyo. At mas gugustuhin mo pa na magkaroon ng bagong kakilala or bagong kaibigan or yung makasama yung mga kaibigan mo kaysa sa love. Yung bang magkaroon ng relasyon, hindi yun yung prioridad mo. Hindi ka naman nagalit dun sa person pero nasa healing stage ka pa din. Kaya mas binibigyan mo ng prioridad yung kalayaan mo. Four of Pentacles, Two of Swords in reverse, at King of Pentacles in reverse. Itong mga cards mo na ito ang nagsasabi na magkakaroon ka ng tagumpay sa buhay lalo na sa financial. Ito na yung panahon na makakabawi ka at saka nagkaroon din ng clarity kung bakit nangyayari sa iyo yung iba't ibang mahirap na sitwasyon. Hindi ka na rin takot sa kung ano man yung mga challenges na darating. At saka nakatatlong cards ka na mag-ingat sa mga manloloko or scammer. Future pa ito guys, kaya hanggat maaari maging aware ka na sa nangyaring mahirap na sitwasyon sa financial. Ingatan mo yung financial mo. Dalawang cards ka na rin na mag-ingat sa paggastos. Sa kalusugan, di ba nga sa mga naunang cards, kalmado ka kasi nagtitimpi ka sa emosyon mo . Ayusin mo ito na hindi magtanim ng sama ng loob para hindi makaapekto sa healthy mo na pangangatawan. At saka sinasabi dito sa mga cards na hindi naman ikaw yung nagdala ng problema. Hindi ikaw yung kailangang magsakripisyo, hindi mo rin kailangan itago yung totoo mong emosyon. Sa mga single, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na kailangan mo ng pasensya kasi may mga makikilala kang potential person pero hindi yung person na hangad mo. Kasi ang ilan sa inyo practical. Ang gusto mo yung kapareho mo ng mindset o kaya yung financially stable. Para sa mga nasa relationship, kung meron mang desisyon na dapat gawin, kayong dalawa ng person mo ang magdesisyon at hindi kailangan magmadali. Itong final card na The Chariot, may mga sitwasyon na makakasira ng diskarte mo o kaya confidence. At yung unang card mo na King of Cups, hanggang dito pinapakita mo yung pagiging kalma mo sa sitwasyon. At yan yung pinakamakakatulong na para humupa yung situation na kasasangkutan mo or kinasasangkutan. At saka, ano man yung kaharapin mo na mahirap na sitwasyon, akala mo kasi may stuck ka na dito. Pero ang totoo, ito pa yung nagpapatatag sa iyo. At saka kung ano man yung darating na hardship, mapaglalabanan mo na. Kayang-kaya mo nang harapin, dalawang cards ka na. Magtiwala ka sa plano ni God sa iyo kasi lahat yan may halaga. At magiging maganda yung resulta kasi yung The Chariot, success na card iyan. At saka kahit gaano ka man katatag, kailangan mo pa rin ng suporta mula sa mahal mo sa buhay. At saka i-add ko lang para sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, ang unang naging dahilan kaya nagkakaroon kayo ng problema ng person mo ay financial. Sinabi na rin ng mga naunang cards na sa anumang estado ng buhay natin, kailangan ng balanse. Para kahit may problema man, hindi na magiging malala.
Ito naman yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Aries, Scorpio, Cancer, Capricorn, at Leo. Siya nga pala, thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa letra na pwedeng andito yung letra ng pangalan ng person mo o letra ng pangalan mo. Pwedeng hanggang dito makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. K, Y, P, J, B, X, G.